Magandang araw mga kaibigan. Welcome to our backup channel, tong The General's Viewpoint. I created this channel last year, mga December, purposely para in case na may mangyari sa active channel natin, yung General's Opinion, meron tayong mapupuntahan na channel. Okay, so sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe to this new channel. Ang link ilagay ko sa description box ng video na ito. Pakiclick na lang para makasubscribe. Okay. So, kaninang umaga, by the way, gusto ko munang i-shout out itong may nagpadala sa akin ng dalawang malalaking balikbayan boxes from United Kingdom. Mga used clothing, ang iba pagkain, sapatos, at iba pa para sa Talaanding tribe. Ang nagpadala po ito, pasensya na kayo, baliktad. E-Learning Group UK, headed by President Janet Becerra, Secretary Norma Biloria. Itong si Norma ang aming kaibigan sa La Union. Salamat Norma, salamat Janet, and sa lahat ng officers ng e-learning group. Rest assured na bukas makalawa, madala na namin ang inyong mga pinadalang mga damit at iba pang gamit sa Talaanding tribe. Okay. Ito, kaninang umaga, nag-open ako sa aking itong ating YouTube channel. Nabigla ako dahil there's a problem, ganun. Hindi ko na ma-open. I need to sign in, and then pag sign in ko, yung password hindi naman tatanggapin. It appears, I'm not sure na mayroong nakialam sa aking channel, binago ang password, kaya hindi ko na Anyway, I hope na magawan namin ito ng paraan. It's a technical problem. Babalik tayo sa General's Opinion kung maayos namin. But kung hindi, ito na, meron tayong backup channel. Kung sino man ang may kagagawa nito, kung gusto niya akong patigilin sa pagpahayag sa aking mga obserbasyon, political views sa nangyari sa bansa, nagkakamali kayo. Tuloy-tuloy po I consider it as a public service, itong ginagawa kong pag-vlog. Okay? So, sana maayos namin ito kagad. And then, mabuti na rin para mag-upload ako dito sa General's Viewpoint para madagdagan yung videos, madagdagan yung watch time hours, at hopefully, magkaroon na rin na ito ng ads at magkaroon din ng income. Yung income po sa ating vlogging journey, itinutulong natin sa mga Talaanding tribe. Okay, may topic pa rin tayo ngayon. Dito sa Philippine Star. Saan naman to? Nakalagay dito, 100 NFA lost. Nabasa ko. NFA lost 112 million as a result of NFA rice sale. Ito po yung iniimbestigahan ng ombudsman ngayon na na-suspend 139 officials ng NFA from the top, NFA administrator down, regional directors, warehouse supervisors. Ito na yung pinaka first time in history na malawakan suspension ng NFA officials dahil ang ombudsman na nakakita sila ng strong evidence of guilt na mayroong kalukuhang nangyari. Anyway, kaya imbestigahan, suspended without pay. So,
the other day, ang ombudsman mismo, si Samuel Martires, siya mismo ang nag-serve ng subpoena sa NFA main office. First time din na nangyari ito para isubmit ng NFA officials yung required documents para walang whitewash. So, kapuri-puri ang ginagawa ng ombudsman ngayon. So, ito, yung balita sa Philippine Star na nabasa ko, lumalabas na according to SINAG, yung farmers group, SINAG, Samaang Industriya ng Agrikultura sa Pilipinas, under its Executive Director Jose Cainglet, kinumpute nila ang NFA, bumibili siya ng palay sa mga farmers 23 pesos per kilo. Palay pa yan, ha. Tapos, ano pa yan, may mga processing pa. Ang estimate is gagastos ang gobyerno, NFA, ng mga around 15 pesos para sa milling. So, supposed to be ang selling price ng NFA para hindi malugi ang gobyerno, it should be 40 pesos per kilo. So, bawi lang yung pera, yung pinambayad, yung gastos sa milling, processing, and everything, 40 ang pinakamababa. Ang lumalabas dito sa iniimbestigahan na pagbenta ng NFA rice, 25 pesos per kilo lang ang benta ng NFA. Okay na lang sana kung yung 25 pesos per kilo, that 75,000 bags of rice yan, ha? Dami, binenta. Kung yun, ibinenta para sa mga taong nangangailangan, yung mga nasa laylayan, yung hirap na hirap sa buhay, okay lang. Kasi nakatulong ang NFA sa mga nangangailangan. Parang subsidize na lang ng gobyerno na ipababang presyo kasi ang nakinabang mga nasa laylayan. Ang problema, ang nakinabang dalawang rice traders lang ang pinagbentahan ng NFA yung 75,000 sacks of rice na walang bidding. Kaya ang computation nitong SINAG, Farmers Group, nalugi tayo. Nalugi ang taong bayan ng 112 million pesos. That's a lot of money. Okay? Ang hirap pong maghanap ng kwarta ngayon. Tapos, ganun lang ang taong bayan, tayong mga taxpayers, mawawalan tayo ng 112 million pesos. Napakasakit, Kuya Eddie. Kaya sana, itong sinimulan ngayon ng ombudsman investigation, malawakang investigation na mismo ang ombudsman ang nag-serve ng subpoena para i-submit ang mga required documents, sana malaki ang ating, let's pray, na ma-dig up yung mga salarin. Kasi Puera de los Benos, hindi naman lahat yung 139 na suspended officials ay guilty. I believe meron dyan inosente. Kaya sana itong ombudsman probe na ito, ma-dig up nila sino yung may kasalanan para sila lang ang maparusahan. At sana hindi na ito maulit dahil sabi ng SINAG, matagal na daw ito na ginagawa sa NFA. Kaya lang ngayon lang malawakan. Ganon din si Senator Cynthia Villar. Sabi niya, ano na yan? Noon pa yan. Kaya ang Senate Committee on Food and Agriculture, iimbestigahan din nila ito. Ang nauna nang nag-imbestiga ang House Committee on Food and Agriculture. So, tatlo na, dalawang congressional hearing plus ombudsman.
sana matigil na po ang kalukuhan na nangyayari sa NFA. Sana ang NFA mag-serve to mga tao ba ang hindi yung uunahin yung bulsa bago ang taong bayan. Kawawa ang taong bayan. So, sana magkakaroon talaga ng bagong Pilipinas. Kasi yun ang logo, yun ang battle cry ng administrasyong ito, bagong Pilipinas. Paano bagong Pilipinas na lumalala naman ang sitwasyon? Malala ko, walang ganitong pangyayari sa NFA panahon ni PRRD. Ngayon lang ito nangyari. So, good luck po sa Ombudsman. And again, salamat sa mga nag-subscribe na sa The General's Viewpoint. Sa hindi pa nag-subscribe, paki-click lang ang link ng ating backup channel sa description box ng video na ito. And sana ma-recover pa namin yung aking General's Opinion na account. Sana hindi kinagagawan ito ng mga gustong magpatigil sa akin sa pag-vlog. You will never succeed. Tuloy-tuloy lang ang ating vlogging journey.